voices, fresh points of view, from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Welcome to Spit or Spill, Episode 10. Yes, episode 10 na tayo. Grabe, Episode 10 na tayo. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid, mga brothers and sisters, mga papi. For today's episode, anong topic natin for today? Beyond the canvas, how art and AI shape the creative journey. May Parang, special guest tayo today. May special guest tayo today. Ako na ba magpakilala or ikaw? Ikaw no. Ako na magpakilala. Yung Yes. special guest natin today, he's an artist, Mhm. creative, Yes. ano pa ba? He's a father, Yes. father of two, a good husband, You know. educator, Yes. artificial intelligence enthusiast ba tawag Yeah. doon? Yes. Yeah. Pwede, no? Pwede. Or AI body. AI Oy, body. wow. Yeah. Pwede ko na bang sabihin AI guru? Hindi. Pwede na? Getting there. Getting there. Pero, yeah. Soon. Huwag natin patagalin. Mr. Romel Lupena. Yes. Good morning. Welcome to Spit or Spill, Thank you. Papi thank you, Romel. Thank you. Ano tawag dito? Good morning, good afternoon, and good Good evening. evening. Yes, sir. Yeah. For today episode, pag-usapan lang natin is about your craft. Okay. We know Yes. that you started your art before nang wala pang AI. Mhm. Tama? Mhm, mhm. So, yeah, i-link lang natin how paano si AI nakatulong sa craft mo, Sa or sa art may mo. mga negative ba si AI sa craft mo. Yun. Yeah. I-connect lang natin yung pagiging artist mo as nakita niyo naman, di ba? Yes. As a Andito sa painter. likod namin. Yan. Gawa niya yan, si Iron Man, tsaka si Batman. Iron Man and Batman. Ah, Yeah. diba? Special request. Yes. Okay. No Yun. problem. Yun lang. Saan nagsimula ang story mo? Yun. Paano ka nahilig Paano sa ka nahilig art? sa art? Ganun. Okay, Yeah. sige. Okay. So, first and foremost, thank you for having me dito sa Spit and Spill. Tama, no? Yeah, Yeah, spill or okay. spill. I know, long time coming tong podcast na to kasi we've been planning about this ng tagal na, no? Yeah, Even matagal before, na. parang 2 months ago, 3 months ago. Before pa tayo mag-group together. But, yes, paano ba ako nagsimula sa arts, no? In AI? I think kung babalikan ko yung background ko, even before pa naman, nung bata ako, tingin ko nandun na eh. Kumbaga, most of us na lumaki nung 90s, Mm. ang libangan lang nun is talagang drawing. Diba? Mm. Drawing, laro sa kalsada, ganyan, laro sa kalye. Then, after that, nung lumipas yung panahon, nag-aaral na tayo, parang nawala din sa akin yung hilig dun kasi dumating na yung computer eh. Yeah. Oh, Diba? Kumbaga okay. parang nandyan na yung Yung games eh. yung generation kasi natin is between walang computer. At meron. Na may computer. Computer. Oo, so Yes. nandun tayo sa transition. Yes. Okay. So gano'n nangyari. Tapos, pero, yung imagination, nandun pa din. Mhm. Mhm. Diba? Tapos hanggang sa dumating yung mga PC games. Yeah. Then, naalala ko nun, parang yun yung mga nagiging inspiration ko in terms of drawing. Then, recently, siguro mga 5 years ago, nag-start akong mag-explore ng painting because of my son. Though, ang background ko naman talaga is I work as a multimedia designer. All right. Okay. So, at first, more on
photography and videography. Oh, wow. Then, Okay. nag-evolve siya to video production. Then, nahilig ako sa motion graphics. Then, na-discover ko din yung parang advantage and disadvantage niya. Or na-i-apply ko yung skills na yun sa digital marketing. Okay. So, ang nangyari, nung pumasok yung abstract kasi I wanted to have an outlet after a long day of work. Mhm. So, gusto ko rin ma-involve yung anak ko pagdating sa arts and Arts. crafts. So, ang ginawa ko, bumili ako ng gamit. Tapos, nung bumili ako ng gamit, sabi ko, kung bibili ako ng gamit, I have to make it like talagang proper. Mhm. So, nandiyan yung pintura, yung acrylic, then yung easel. Tas ang naging effect naman niya, naging impact niya is nahilig naman din yung anak ko. Oh, that's nice. Okay. Oo, kumbaga nakita niya na ganun pala ang daddy ko is nagpi-paint. Pero that time, wala pa naman akong formal training. So, ngayon, Pero yung pagiging art, nasa background mo talaga? Kasi as far as I know, oo. IT ka no? Or IT. computer Oo. science ang Oo. course mo. Oh, wow. Layo, ah. Yeah. So, sa family mo ba may artist? Yeah. Anong nakapag-influence sa'yo to do art? Yeah. I don't think meron sa pamilya namin, pero more on it's just an outlet of imagination. Mhm. So, okay. gusto ko, nag-e-enjoy lang akong gawin siya. Kumbaga parang hobby siya Na, uy, magaling pala ako dito. hindi Kaya ko rin ko. masabing kaya ko eh. Okay. Pero kasi every time na merong nakaka-appreciate na mga ginagawa ko, Mhm. parang dun na-fuel yung passion mo eh. Passion. Okay. So kahit nung bata ka, Mm-mm. kumbaga parang Yeah. imagine mo mag-drawing ang isang bata tapos Mm-mm. ang Ang ganda galing ng mo, gawa." oo. Kahit alam mo naman na Hindi masyado. Hindi siya, ganun. Pero tingin ko malaking impact yun eh. Na, Okay. uy, I can do this. Then may mga contest, sali-sali ka, ganun. Tapos, yun nga, going back dun sa story, bumili ako ng gamit. Pero at that time, parang huminto yung anak ko. Okay. So, ang nangyari, yung mga gamit na binili ko, sayang. Sabi ko Mm. gano'n. Then, that's the time I decided na why not, sige, try. Then, there's a lot of courses ngayon online na Mhm. ma-access natin lahat that will teach you the proper or basics ng painting, ng artwork. Mm. Okay. So, sa case ko, kasi marami kasing art styles eh. Yeah. So, sa akin, ang mas nag-enjoy ako is abstract, cubism and expressionism. Alright. So, yung like the likes of na gawa ni Picasso, ganyan. Mm. So, Joan Mitchell, if I'm right, no? Yun yung mga fina-follow ko na art Mga naging styles. inspiration. Nila who's this? Si Pollock. Yan, yung mga ganun. Okay. Basta meron ako mga artist na fina-follow. So, yun ang naging inspiration ko. Tapos, to answer your question kanina na paano ko na-i-connect ang multimedia to arts o tama ba? Hindi, i-connect natin yung pag-draft mo ng art sa canvas. Okay. Okay. Tas The to AI. AI. Pero before that, Yes. backwards lang tayo. Naalala mo ba yung unang-una mong art na ginawa? Yes. Oo. Actually, Anong klaseng art 'yon? Anong nakapag sa'yo? Para gawin 'yon. okay. Kasi ganito yan. Nung una, syempre, parang on our own lang eh. Kumbaga parang nag-e-enjoy lang ako na gawin. Even yung anak ko nakikita yung ginagawa ko. Tapos, of course, meron namang social media. No? So, sabi ko, why not i-post ko siya? Mm. So, nung pinost ko siya, nagulat ako. Katulad nga sabi ko kanina, iba yung effect sa'yo kapag ka merong nakaka-appreciate ng artwork mo, Yes. mas lalo kang na-fuel. Yes. So, yun ang nangyari. After I posted my works, biglang may nag-message sa akin na hindi ko naman in-expect na tinatanong ako kung magkano ko binibenta yung artwork ko. So, ganun na nangyari. So,
ang pinakauna kong ginawang artwork is like, well, it's abstract pa din. Parang parang an image of a forest na nakatingin ka sa taas, parang gano'n. Makikita mo yung Okay. puno, parang gano'n. Tapos, yun nga, that specific artwork, may nag-message sa akin who happens to be my classmate during college. Then he asked me kung magkano. So sabi ko, okay. Parang doon ako nagka-idea na pwede ko palang ibenta. Sabi kong gano'n. So, then after that, continuous yung learning. Research ka, basa ka, nood ka ng mga videos. Ang daming materials available online na makakatulong sa development ng skills. Ayun. Si Papi Romel kasi, very siya, creative talaga. Yeah. Multimedia, photographer, videographer, ano pa bang mga art Ano pa ba? na ginagawa mo? Paano mo naman na fast forward sa AI? AI, okay. Paano mo discover sa AI? Anong advantages ang nabigay ni AI sa'yo sa mga ginagawa mo? In a way, ang AI nakatulong sa conceptualization. Brainstorming ideas. Okay. No? Idea generation basically. Okay. Kasi ang process kasi niyan, even without AI, if you want to create something, you have to look for references para magkaroon ka ng idea. Parang ang dating, meron kang specific idea, then how would you back it up with existing works? Alright. So, hahanap ka ng inspiration mo. Titingin ka sa mga website like Pinterest. Then, doon mo makikita yung mga sample artworks and images. Then, ang pagdating naman sa AI, mas bumibilis yun. Kumbaga, if you want to, if you have an idea and you want to develop your idea, you just have to type in the prompt. Alright. Tapos, pag na-type in mo yung prompt na yun, ibibigay niya sa iyo lahat ng possibilities and even ask you questions na pwede pang makatulong sa pag-develop ng ideas. So para kang merong assistant. Ka-brainstorm. Okay. Kahit ikaw lang mag-isa. Yeah. Diba? Ganun siya nakakatulong. Pops, kailan mo na-discover sa AI? Tapos honest reaction mo kay AI? Una, masakit. Ano tayo batang 90s tayo, Yeah. di ba? So, anong reaction mo kay AI? And kailan mo siya na-discover talaga? Kasi talagang nag-boom yung information about AI siguro mga 2024, something like that. Pero even before that, may mga developments na, tsaka may mga usapan na may AI nang nangyayari. No? Nung una, very hesitant ako. Parang ayoko siyang i-explore. Kasi nga, as an creator, artist or creative. Oo. Parang masakit na may magsasabi sa'yo na you can just do it. Parang in a seconds, meron ka ng output, may creative output. Diba? Parang iba yung dating. Yeah. So, ngayon, yun yung initial reaction ko. Pero as I go along, since naman ako, parang my background is more on computer, which is yun nga degree ko na tinapos. Why not explore it? I mean, hindi naman din malayo sa field ko eh. It's still, multimedia is still a computer field. So yun, ang nangyari, nakita ko siya, then inaral ko siya. Basically, aral lang talaga ang kailangan mo para mas lalo mo pa siyang ma-develop. Yeah. Ganun. A lot of people, when nung lumabas tong AI na to, lalo na yung mga creatives, ang dami nilang hesitation, skepticism, and objection. Correct. with AI. Like, some would say na it's taking away yung creativity talaga ng isang tao and stuff like that. And then I remember there were some articles that I've read na like sa mga competitions, yung iba nag-aalo ng AI generated and then yung nga nag-object yung ibang artists kasi
hindi Hindi yan mo- original, yung mga ganung bagay ba? What's your take on that? Well, this is my opinion, no, when it comes to yung mga ganong objections. No. Me personally, I don't use AI or yung output niya, hindi ko ginagamit as is. Pero I just use it as an inspiration. So it's a totally different story kasi pagka kunyari nag-create ka o nag-generate ka ng image using AI, and then yun mismo yung Ginamit mo. mo. Mm. So of course you can say na yung output ng AI is almost original because in a way ang process kasi niyan is it's just getting data sa parang storage niya sa Alright. memory niya. Mm-mm. Parang kumukuha lang siya ng mga patterns doon, then ilalabas niya. So ganun siya nagbibigay ng output. It's like a combination of all works. Pero And with your direction. And Kasi with your sa direction. prompting pwede diba? mong sabihin, di ba? Okay. Pero paano niya natutunan yun? Paano natutunan ni AI yun? Is because of yung mga inputs din ng mga user. So for example, I have a work, I have an original artwork, and if I uploaded it sa an AI tool, most likely it adds to the knowledge of AI. Tapos Okay. gagamitin niya na rin yun as reference sa mga future generations Okay. ng output. So, yun ang dating niya. Okay. So, Pero ako, to be honest, parang in addition dun sa question mo na ano ang reaction sa objection, we cannot do anything about it eh. true. I mean, it will just... It's here to stay. Oo eh. I mean, for those na I don't have parang hindi naman ako against sa mga nag-object, pero may mga na-encounter pa rin ako mga user na or mga tao na talagang totally against it. Mhm. Pero I mean, paano natin i-address yung problema kung hindi naman within our control? It's beyond our control yung development niya. Yes. I'm sure as of now we're talking about AI, and malamang meron din mga tao nagtatrabaho na nag-a-update sa AI ngayon. Mm-mm. So it will just move. Yeah, parang ano lang yan. Naalala nyo nung nag-aaral tayo, scientific calculator. Mm-mm. Yeah. Di ba may mga prof na, oy, bawal gumamit ng gumamit. scientific calculator kasi, Yes. di ba? Parang Oo. ganun lang yun di ba? Oo. Very, lalo na yung mga old school na Mm. engineering prof, Oo. math prof, Yeah. ayaw nila sa CalQ, scientific calculator pa. Mm-mm. Oo. Parang ganun lang yun, di ba? Pero even that time nga, meron pang ang instruction na you can write the formula sa notebook mo and open notes. open notes. It's It's just the same. I mean, it's all about mindset eh. Ibig ko Mm-mm. sabihin, if you use AI as to replace what you Mm-mm. can do, Yeah. and I think that's laziness. Yes. Pero if you are going to use it to amplify your skills, Yun. to learn Gusto ko more. yun. To amplify your your skills. skills. to learn more skills, Mm-mm. possible eh. Sobrang effective niya. Yeah. Kumbaga parang kung ang time frame mo to learn a skill is like months, dito weeks you can Typically. do it if you have time. Yeah. So ganun siya. Papi, mga ilang prompts ang kailangan mong i-input bago mo makuha yung pinakagusto mong Oh. sa craft mo? Actually, you can just have one prompt. Wow. Tapos as long as you're following the right structure of prompting. Okay. So andyan yung role, yung well basically it's a three-part framework, no, yung sinasabi nga natin. It's context, task, and format. Then doon ilalagay mo yung role, sino ba yung audience mo, yung role kasi it gives AI the perspective kung ano yung answer niya, no. Tapos what else, role, then yung context, ano ba yung background ng pinag-uusapan, yung sinasabi mo kay para ka lang din nagkikwento sa isang tao na Yes. na syempre pag nagkwento ako bigla sa ng isang topic tapos wala ka namang idea,
Yeah. pwede Hindi mo kang sumagot gets. ng Hindi mo diba? magiging Oo, pero if I give you an idea na ito yung background, ito yung involved, ito yung situation, most likely you will answer precise or almost accurate. Yeah. So yung sagot dun sa tanong na ilang prompts, you can just have one specific you can just have one prompt with specific details. Mhm. Then you can iterate. Alright. Parating kailangan may iteration kasi the only way for you to say na effective yung prompt mo is when you receive o when you have the right output na. Yes. And even yung masasatisfy. Still, kailangan mo siyang i-verify. May instance na gumawa ka ng prompt, 3 to 5 prompts, pero yung output, ay, hindi pa din yun yung gusto kong makita. Yes. Meron. Lalo pag tinatamad ako. Hindi, totoo. Kasi, sanay kasi tayo sa mga search engines, no, na, Yeah. for example, Ibigay na yung gusto. for Lahat. example, recipe of ganitong pagkain. Mm-mm. Then, ilalabas na lahat ng result niya based on SEO, di ba? Yeah. Makikita mo kung ano yung sinasuggest niya. Hindi naman sinasuggest, pero yung mga possible answers dun sa question mo. Pero kasi sa prompting, hindi ka dapat maging ganun. Dapat ang kailangan mong gawin is bigyan mo talaga ng details. So, for example, gusto mong magluto or I'm how do you say this? Yun nga, gusto mong magluto ng gantong pagkain para sa gantong event, ano ang masasuggest mo, ganyan. Kumbaga, detailed talaga siya dapat. Yes. Pero hindi ko mo magagawa yung pag medyo tinatamad Pag tinatamad ka. Yes. Ganun siya. Yeah. Ano to? Bobong tanong to. Okay. Paano kunwari, sa isang art gallery, makikita mo ba doon yung kung may tulong na ni AI Oo. or walang tulong ni AI? Okay. Negative lang ako kunwari. Can you spot it really? Mas spot mo ba? I think yes. Lalo na kung exposed ka sa kung talagang gumagamit ka ng AI, no. Okay. Paano mo siya mai-spot? Sobrang linis kasi ng gawa ni AI. Parang Okay. parang yung texture niya, yung basta ganun siya, no. Especially kung we're talking about arts, no. Pero may mga times na hindi mo naman nakikita talaga. Kasi may mga instances din na akala mo yung artwork is gawa nitong art ng artist na to. Ng artist na to. Pero you'll never know kung siya talaga ang may gawa nun. Kasi Yeah. pwedeng merong ibang taong gumawa para sa kanya. Could be. Diba? Could be, yeah. So, all I'm saying is, even with AI or without AI, you'll never know kung ano yung original artwork. Kumbaga, sa panahon ngayon, I think, we can have the whole day to argue kung may original pa ba o wala. Pero, you always, wala nang artwork ang hindi binase sa previous artwork. Yeah. Kumbaga, kinopya rin talaga yung idea. Idea, yung concept. Diba? medyo inibilang or Yes. So, kasi very very nag-trend yan nung mga nakaraang month about sa mga singers, song yes, artists yeah. na parang ang bibilis gumawa ng kanta ngayon Ang bibilis maglabas ng Jingle. ang bibilis Yes. mag-produce ng mga music ng mga banda ngayon, ng mga Correct. singers ngayon. So, inaano nila na ano ba to? AI generated na ba to? Totoo. Unlike before kasi tagal. Actually, that's one of the impacts ng AI. Yun nga, napapabilis niya ang trabaho. Pero yung quality kasi is still nasa sa atin pa rin. Mhm. Now, ako, personal opinion ko dyan, mas lalong nagiging valuable yung mga creators. Dahil kung lahat gumagawa ng AI o gumagawa ng creative stuff using AI, tingin ko, mas meron pa rin maghahanap ng authentic at mas lalong tataas yung value ng authentic. Yes. Diba? Kasi supply and demand na siya. Yeah. Diba? So, yun ang tingin ko sa ganyan. Oh. Diba?
Okay. Mm. Yun. Kasi before, pag sinabi mong artist ka, iba talaga eh. I mean, Sorry. iba yung thinking ng Mm-mm. ng artist before. Ngayon Mm-mm. kasi parang everyone could be Yeah, everyone can produce can an produce artwork or any creatives. So parang yung mga traditional artists, mangyayari dyan parang mas magiging, hindi naman scarce, pero mas valuable lang Mas sila. advantage pa rin sila yung Yes, tingin ko. kasi iba pa rin yung someone spending Experience. hours, Yes, may experience. in May doing skills. a creative work or painting versus yung AI generated which takes like what, a minute or two, Mm. diba? So even yun nga, in addition to that, ang AI kasi is we can live without it eh. Actually, it's a choice if we want to use it, no? And these AI tools kasi magre-rely pa rin yan sa kung ano ang alam natin. If tayo yung wala tayong idea sa isang skill, no? I don't think madidirect mo si AI ng maayos. Mhm. So, kailangan talaga merong critical thinking, Mhm. no? Na kailangan, tsaka yung right skills, no? Siguro mabilis lang. So, all of us can use AI to know how to do surgery, no? Mhm. Pero Shucks. hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng gumawa nun. Yes. So, that's one of the do's and don'ts ng AI. You cannot get legal advices. Yeah. Tapos hindi ka pwedeng kumuha ng Medical advices advices. and financial advices. Yun yung Oh my mga gosh. dapat tandaan natin. Well, you can use it pero hindi mo yung masasabing verified information kasi hindi naman ikaw yung professional to know it. Pwede, no? At Diyos ko, wag naman nilang i-apply yun. i- Mga nakikita nila sa ChatGPT. Pwede, no? I-ask natin sa AI, paano ba magtuli? Oh my God. Di ba? Tapos ikaw na magtuli sa mga anak mo, no? Oh my gosh. Wag Magagawin. Tatanungin natin yung susunod nating guest about the medical and AI. Kasi alam mo, may mga ganyang cases na ang AI kasi hindi yan humihindi. It will not say no until you ask for it. Yeah. Lahat ng sasabihin yan, pabor sa'yo. Yes. So, there is one instance nga na eto kwento lang din to. Na ginamit yung AI to verify. Di umano. Na Okay. ginamit yung AI to verify or to check a contract. Okay. So, ngayon, of course, based on the contract, parang nag-agree lahat doon sa dun sa side niya. Okay. Ang problema, you have to sign it. Mhm. So, the good thing about it is before na mag-sign, humingi muna ng advice sa talagang lawyer. Okay. So, nung nakita ng lawyer, wala pang 5 minutes, wala pang seconds, or after masend yung document, they said, wag. Wag. Okay. Don't do it. Don't sign it. Okay. Why? Ano ibig sabihin nun? AI, yun yung isa sa mga biases ng AI, no? It can agree kung ano man yung ibigay niya sa'yo. It can agree sa'yo. No? It will not give you the right judgment. So, again, you have to consult the right person. Yeah. Ganun. Professional So, for that buti na one. lang kamo. Yung di umanong scenario na yun is hindi niya pinirmahan. So, Parang ang hirap nun, parang i-upload mo sa AI na ito Oo. yung mga message na nakita ko sa phone ng asawa ko. Hiwalayan ko ba? naku, Ganun di ba? Parang ang hirap lang ganun. alam mo, depende rin kasi talaga sa intention ng user. Oh, diba? Pero may nakita na rin ako na isang guru, yun nga, yung gaya ng sinabi mo, it will always agree with you. Mm-hmm. So, siya is like, may ini-enter siyang prompt lagi na questions Yes. you.
Yes. yung mga not decisions but whatever, Yes. bago siya magbibigay sa iyo ng output. Yes. So you have to add it, no? Na like sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mm-mm. Parang na-check mo ba to? Sino yung sources mo? Oo. Ganun. Sabi ko, ay, ganun. Pwede palang may ganun. Lalagay ko nga. Para hindi siya umaayon lagi sa akin na, go ka lang ng go, Yes. Kicks! Actually, you can use AI to learn AI. Oo. Di ba? Okay. Parang yun yung kagandahan sa kanya. Yeah. Pops, bakit yung ibang artist hindi pa din negative pa din sila Yeah, sa hindi sila pagtanggap on ng board. AI? Anong take mo doon? I think depende talaga sa tao eh. Okay. Because me, hindi ko naman sinasabi na everybody should use it. Mhm. But I think all of us should parang do our due diligence na aralin talaga siya. Kasi sabi ko nga kanina, parang hindi na yan mawawala. Yeah. It will just improve itself. Na parang yung mga artist o yung mga individuals na hindi nag-agree to use AI, it's their choice naman. Parang wala namang nagsasabi sa kanila na oo, hindi. Yeah. Diba? And iba kasi rin talaga ang mindset ng isang artist, no? They really put work sa Yeah. hard work dun sa trabaho Trabaho nila. nila. Sometimes that what makes us different from AI, no? Yung passion natin, yung Emotions. which is wala si AI. Wala siya. Kumbaga Okay. parang hindi naman kasi nag-iisip ng AI eh. Kinukuha niya lang yung sagot niya based on sa data na Sa meron input siya. na Yeah. binibigay mo. So, More data-driven siya, hindi, Yes. Okay. Basically, hindi siya nag-iisip. Kinukuha niya lang yung patterns. Sumasagot lang siya okay. based on patterns. At sumasagot siya ng parang hinuhulaan niya lang yung yung sagot niya. Well, to put it on right context, no. It answers by prediction. Yeah. Okay. I-predict niya lang. Tapos ikaw na gumagamit, dapat i-check mo kung totoo yung sinasabi ni AI. Okay. So as an artist, hindi ka dapat threatened sa AI. I think so. Diba? Kasi I think doon kasi nag-uugat na yung skepticism nila or refusal to use it is because they see AI as a threat sa nila Yes, sa yes. work nila industry. lahat naman ng technology tingin ko naging threat sa AI. I mean sa tao. Okay. Ibig ko sabihin, for example, manufacturers, no? Oh, yeah. Before, they're not using any robots in terms of assembly ng produkto Product. nila. Yup. So halimbawa I don't know if I'm correct sa mga automobiles, 'di ba? Before they're not using robots. Most likely mga tao, maybe they use robots or machines just to assist them. But now I'm sure merong mga manufacturers na manufacturing companies na buong linya ng process. ng production Robot na, line. ano. Oo, Yes. puro na Kasi ang machines. kagandahan sa AI ngayon, unlike before, you have to program yung instruction sa isang machine. Pero because of AI, yung setup niya ngayon is you can just actually talk to AI as if you're talking to a person. Nakita niyo ba yung sa McDonald's ngayon? Ano yun? Hindi. Drive-thru ni McDonald's AI. AI? Oh, really? Yeah. Hindi ko nakita yun. Wow. So medyo hindi nagkakaintindihan minsan sa order ka, di ba? Order. The accent and whatnot. I'm Sa sure. US Okay. na nag-start na si McDonald's. I'm sure maano pa rin talaga. Marami pa rin talagang kailangan improvements. Papi, ito. Yes. Mako-considered ba yung art kung AI driven siya? Or AI generated. AI generated siya? Oh. Okay. Medyo controversy yung mga tanong na. Mapunta na doon. Baka Cancel. Cancel culture pa naman tayo. Hindi, pero alam mo, yung question mo is, mako-consider ba yung Considered ang art ba? Consider If art it's ba? AI generated. If it's AI generated. actually, if you want, you can also ask question kay AI. Kung sagutin niya ang tamang sagot. Pero para sa akin,
as you, bilang an artist. Para ako na po sa spot. Hindi, kasi ako tingin ko, any creation can be considered as an artwork. Regardless. No? Pero depende na lang yan how much value yung ibinibigay mo sa kanya. So for example, because wala namang iniwan yan sa digital artist eh. Yeah. Kunyari, again, kung nung time na wala pang AI, may mga tao na, may mga creative people na nakakagawa ng digital artwork. It can still be an art. Di ba? Yeah. Tingin ko ang art is more of an expression beyond sa creation eh. It's So, an pwede. expression. I think so. Pwede. Yeah. It's Pwede. beyond beyond the creation. Yung how much value ng isang tao and how much ini-express mo yung sarili mo to create something. Okay. That can be an artwork. Yeah. Ang daming sa social media, you can see a lot of people of course meron talagang mga expert tsaka yung mga nandun na sa position na they can say or they can criticize kung ano yung artwork no? But wala namang rules na hindi tayo pwedeng gumawa at sumubok eh. Okay. Di ba? By the time na you parang accept na kung ano yung magiging reaction ng isang viewer sa creation mo, I think that's what's important eh. Yung wala ka ng hindi naman wala kang pakialam pero it doesn't matter kung ano yung magiging comment sa'yo. As long as you do it passionately, happy ka, ginagawa mo yung isang bagay, and kasi you will have your own audience eh. May makaka-appreciate at makaka-appreciate ng ginagawa. Yeah. So yun. So kung halimbawa like myself, hindi naman ako artist, but I have like I have a story to tell. I have a picture in my mind kung anong gusto kong artwork na ilabas. It's just a matter of me giving AI the context or what I want to see in the visuals, and then until such a time na yung niluluwa niya sa akin is happy and satisfied ako and meets whatever picture I have in my head. Na my own creation. Kumbaga hindi ko lang siya ma-translate into paper. So that is still an artwork. I think so. Yeah. Ang nangyari nga is nabibigyan ng capacity yung mga Tao user to express based on what they think. Yeah. Kasi di naman kami lahat magaling mag-paint like you guys, diba? Of course, meron pa rin talagang magre-react doon sa ganung mindset. Yeah. Pero at the end of the day, AI just gives us capabilities, no? Yeah. Binibigyan niya tayo ng capacity to create. Yeah. Kasi hindi naman gagawa yan nang hindi natin sinasabi. Yeah. So it's just more of maybe yung emotions dun medyo kulang pero or kailangan i-improve, pero yung concept it's coming from your mind eh, Yeah. di ba? Yun yung nagiging output ng iniisip mo, di ba? Okay. So ganoon siya tingin ko. Papi, sa tingin mo, sa creative industry, ano ang mga matatanggal na maalis na work dyan? Okay. Nako. Just because of AI? Hindi sa tingin ko pero ito yung observation ko. Kasi yung ano mo. If you go around the online, makikita mo na meron talagang tinamaan ng AI. Yes. I think it's what parang companies do to address yung cost. Yeah. So of course, if you have 10 creators and then suddenly AI is here na kayang i-manage ng isa o dalawang tao, you have to let go of the other people. And those who are into AI or who are using AI, mas mataas yung possibility na they can maintain their jobs. Yeah. They can maintain their work. However, those who hindi naman gumagamit ng AI, they have to give it a chance. Alright. Na aralin siya. Yeah. Kasi it will also give them opportunities
if not sa sarili nila, no? Baka nga pwedeng hindi pa nila iasang maka-hire ng pwede pa nilang hindi iasang magkaroon ng trabaho, but they can put up their own company and they Yeah. can create their own work, Yeah. their own job. So yun, meron talagang tatamaan Na work. Na which work. is nangyayari na. Pero dun sa mga na-observe ko na yun nga, tinamaan, pero Nag-upgrade. nag-upgrade, and then nakapag-put up ng additional ng another Another, if not their own company, di ba? Yun siya. ilihis ko lang yung topic. Yeah. Kasi itong Spitter Spiel, we are interviewing OFWs. Hindi ko lang natanong sa'yo kanina, paano ka napunta dito sa Doha? Okay. And ano yung reason mo bakit nag-left ka ng Philippines? Okay. Actually, nandito ako parang 14 years na. Oh, I wow. was here 2013 eh. Pero even before Yung that, mindset mo din ba 2 years lang? 2 years no, lang. parang ganun. 5 years lang. Yeah. 5 years lang. Um, Tapos 10 years lang. Promise, hanggang 10 years na lang. Oh my God. Actually, I was invited by one of my best friends that time. Even ngayon siya naman wala na dito, no. Before kasi may mga businesses din ako sa Pilipinas. Tapos like any other business, ini-explore mo siya eh. Yeah. So it's a service business. But that time, doon ko rin na-discover yung passion ko pagdating sa photography and videography. Okay. So, nagsimula ako sa weddings, events coverage. Then she invited me to come here. Tapos sinabi niya sa akin kung interesado ako. Then, nagkaroon ako ng opportunity makapunta dito. Tapos, it just so happened na nagkatrabaho din ako kagad. Tapos, yung naging trabaho ko is inline pa rin sa ginagawa Sa ko. creatives pa din. Oo. So, hanggang sa, yun na, nabuo ko na yung buong buhay ko dito sa Doha. Ganun. Okay. Para lang may konting OFW moment. konting OFW moment tayo. Hindi kasi, Nadala kami ng AI. hindi kasi, ang tawag dito, ang ako tingin ko sa if you're an OFW or you live outside the Philippines, parang siya isang malaking school na you have to look for activities eh. Yeah. Diba? Na parang may extracurricular activities ka. Maghahanap ka talaga ng community. Maghanap ka ng Yes. community kasi kailangan mo yun. Okay. Hanggang sa ma-build mo. Kaya siguro, yun din yung reason bakit ka tumagal. Bakit ako tumagal. Aside from having your own family here, ganyan. Tapos, kumita ka. So, but it's almost the same. Sana ganito rin sa Pilipinas, no? Most likely, pag gano'n na nangyari, wala nang Wala alis. nang alis. Yes. Wala nang alis. Yun. Kaso hindi pa eh. Sorry. Papunta doon. Okay. Papunta doon. Okay. Inshallah. Okay. Ano pa? Yeah. Ano pa? Parang nawala na. Oo nga, AI na naman ako eh. Sige, Go. Oh. Hindi naman. Yun nga, you mentioned yung mga industries na matatamaan, creative industries Yes. na matatamaan ng AI. Like what? Production, media production. Like Yeah, videos. ang films ngayon, before, sa Philippines, 3 months ang paggawa ng film. Hindi lang. Minsan Pagbuo ng more film. pa. Minsan diba? more pa. Ngayon, kaya nilang gumawa ng 1 week. Depende pa rin. Ako sinasabi ko lang kasi, Pero, I mean, in terms of time frame, it can be or it cannot be done. Viva Max, 1 week lang. Iba yun. Diba? Viva Max. 1 week lang. Ay, wala AI? Wala kaming alam. Ano ba naman yan? Baka. Yan. Okay, Google ko na lang mamaya, battery. I-AI mo. Hindi nga. Ayan na naman tayo. Viva Max, Google mo. Naman eh! Shout out Viva Max. Sana magkaroon kami ng guest dito ng Viva Max artist. Ako naman, Viva Max. Talagang synergy mo niya. Papi, Yes. in 5 to 10 years, anong nakikita mong
type ng arts ang mapoproduce? Nako, I cannot say, no? Pero tingin ko, hindi naman mapoproduce, pero mas maraming gagawa. Which is? Mas maraming artist na... mas Kasi I'm not sure kung ano yung current situation ng art industry, pero tumingin ka lang sa or sa Facebook, sa social media, makikita mo maraming creators, maraming artists na gumagawa. Ang maganda kasi dito is yung entrepreneurial opportunity. Pumapasok. So, Okay. sabi ko nga, if you create something or gumawa ka ng painting, ng artwork, i-post mo lang sa Facebook, tapos talagang meron kang magkakagustong audience, then bibili. So, to answer that question na anong artwork, anong klaseng art ang klaseng art ang kaya na mapoproduce? Tingin ko it will still be the same na type of creative outputs eh. Ang art naman kasi marami naman din kasi may film, may yan nga, may artworks, may original artworks. So ganun siya. Pero don't quote me on that na kasi we'll never know kung anong mangyari years from now. Yeah. No. The possibilities are endless. Hindi nga natin inakala na AI can do this and that. Yeah, but it's yet, a buzz. here we are. Oo. Naalala ko noon, ang pinag-uusapan lang is before, parang yung technology ng Wi-Fi. Yeah. Tapos ngayon, my God. Pero ngayon, you Advanced can intelligence create na tayo. Technology ng Wi-Fi, then technology ng 3D. 3D. Di ba? Yeah. Yung lumabas yung mga animation. Yung mga animations. Ngayon, ang bilis gumawa ng animation. Kasi, if you have an image generated by an AI, then you put it on Video. AI tool then that creates animation. That's it. You can actually create. Yeah. Pero kailangan mo pa rin ng knowledge and skills o yung expertise mo in terms of filmmaking. Kasi you'll never know ano yung mga tamang angulo, setup, storytelling. Yes. So, Scripting, siguro. everybody can create, pero yung value nung creation, dun magkakatalo. Anong human creativity ang hindi kayang i-replace ni AI? Oh, good question. Handcrafted. Ibig kong sabihin, at the end of the day, AI is more of the concept eh. Unless you can, meron naman mga 3D printers, di ba? Yeah. Pero, yung mga Mapaggaganchilyo mo ba si AI? Diba? Joke lang. Saka yung yung sa paete. di ba? Yung Oh, mga ganon, yeah. yung mga sculpt, Woodworks. woodworks. Pero you can use AI and To that. conceptualize. To conceptualize. To conceptualize. And Para maiba naman, hindi kayo pare-pareho ng look ng woodwork or ng tsaka crochet or what. maibalik ko lang, no? Depende rin kasi talaga sa intention ng gumagamit. Yeah. If gusto mong ma-develop yung skills mo, if you have good intentions of using AI, Yeah. definitely you have good outputs. Yeah. Pero if you have bad intentions, malamang. Yun Use lang. it to your advantage na lang, AI Totoo. to upskill Yes. or to hone your craft. Yes. Okay. Wrapping up. Yeah. Top in your head na AI tool na pwedeng makatulong sa isang creative or sa isang artist. Yeah. Okay. Anong Creative masasuggest mo ng space. mga AI tool? Ako, I'll answer that based on what I'm doing right now. No? I'm using ChatGPT, Mhm. Google Gemini, Mhm. Claude, what else? Google Flow, Runway, Midjourney. Pero may kanya-kanya kasi siyang function eh. So for example, ang ChatGPT is good for brainstorming, ideas, Mhm. everything. Then si Claude naman, may ganung rin, aspect din. Pero ang masasuggest ko is you have to find your comfortability of using it. Mm-mm. So, kasi doon mo makikita, doon mo ma-maximize yung isang tool. And depende rin sa budget ng subscription mo. Yes. Though merong mga AI tool na parang sama-sama na siya para mas magaang. Meron din yung Higgs field, no? Yeah. I haven't yun. tried that. I've heard so much about it.
sobrang ang capabilities niya to Okay. produce an output. Yun, basically, there's a lot of AI tools that you can explore. And maybe the best way to identify those is yung ano yung skill na hinahanap mo. Yeah. Then you can actually use AI to research, no? To Yeah. search for it. May kanya-kanya din kasi silang ano no? Forte. Yes. Yes. Mm-mm. Yes. Wala pa bang AI tool na ano? For artist lang? Actually, it's, Oh. Di ba? Hindi naman for artists. Yung pero for art lang. For art lang na for example, for painting lang. Meron Na- specific, like for example, you can frame your artwork, no? Pero AI itself can be used eh. Wala naman siyang specific na AI. Pwede mo ba kaming i-run through lang? For example, gusto mong gumawa ng kunyari, isang painting. Okay. Paano mo gagawin from AI Oh. to Okay. to this? Sige. Ito I'll share this Very ano lang. one idea, no? Very basic lang. Which I recently used sa isang artwork na ginawa ko. First, I do sketching. Mhm. Ini-sketch ko muna siya sa papel tin talaga. Mhm. Tapos, nung na-sketch ko na siya, I uploaded it sa ChatGPT and I prompted na i-improve niya yung design without losing any tawag dito, yung essence niya. Mhm. Kumbaga kung ano siya, yun siya. Mm-mm. Hindi kailangan baguhin ni AI. Oo. You have to give instructions na ganun eh. Mm-mm. Para kang merong assistant na, ito, Inutusan mo. inutusan mo. Mm-mm. Tapos, gusto ko ganyan pa din, pero wag mong babaguhin pero Mm. gawan mo ng i-improve mo lang. Mm-mm. So, nung naayos ni AI yun, from ChatGPT, then it gave me a different perspective na, pwede nga itong ganito gawin. Mm. So, ngayon, ako, yung original drawing ko, inilagay ko sa ChatGPT, then binigyan niya ako ng suggestion, then yun yung pinaint ko. Mm. Pero hindi yun Mm. hindi yun exactly na pinaint ko. I just used it for an idea, an Mm-mm. inspiration. Mm-mm. So, ganun ang ginagawa ko sa kanya. Then, beyond that, pwede ko pa siyang i-animate, pwede ko pa siyang... Yeah. Ganun siya. Nice. Galing. Correct. Ang galing. Ang dami kong Yes. ang dami kong natutunan. Gusto ko na mag-generate ng Oo. creative. Wow. Charot. Using Parang AI. ang dali-dali, no? Parang ang Hindi, ganito, dali-dali. para mas lalo nila, siguro pwede ako mag-plug, no? Sure. Para mas lalo nilang, for example, if you want to know more about AI, you can just follow my YouTube channel, AI with Rommel. I'm not yet uploading any videos Okay. because inaayos ko pa siya. But hopefully soon sa description nyo, pwede Yes. nyo ilagay Yeah. Yes. you can follow me. Then you can also follow my Facebook page, yung Artilops. Mhm. Nandun yung mga sample artworks ko. And hopefully magkita-kita tayo doon at makita niyo yung ginagawa ko. Yes. And you're open for commissions, no? Yes. Of course. Siyempre. Hindi na- actually, Contact niyo siya. ang ano nga dyan, it's just the result of what you're doing. And I Mm. think lahat naman tayo, we're capable of doing something. And these are all gifts na pwede nating i-share. Yep. Yes. So, dapat hindi natin to pinagdadabot. Dapat i-share natin to. And in return, you will be rewarded. Yes. When you look at your journey, Uh-huh. from the first artwork until now, Mhm. ano yung pinaka-proud na nagawa mo? Isa lang. Isa lang. Papili ka. Pinaka-proud? Actually, nag-e-evolve siya eh. Isa lang. Isa lang Parang man. sales kasi yan, Brad. I know. Parang sales kasi yan. Hindi ko masabing, kasi lahat yan kasi ginawa mo eh. Kaya anong itsura niyan? Parang siyang baby mo. Okay. So, it's the same as your sales today is, parang ano yan, yung saying na ganun, na is as good as your sales yesterday. Yeah. Mm. Diba? So, parang ganun ko siya tinitreat. Kaya masarap ang pakiramdam. Well, for me, lately lang naman ako nag-explore ng art ng arts, no. Pero I'm sure sa iba na talagang matagal ng artist, iba yung feeling kapag merong nakaka-appreciate ng artwork mo and they decide to bring it home with them.
Kumbaga parang you're becoming a part of them. Yeah. Ganun. Kahit na wala ka sa kanila or wala ka sa bahay nila. Ano yung most na tumatatak na lang Nice. ako? Yan. Kung hindi favorite mo or ano. Most na tumatatak. Hindi mo malilimutang ginawang piece of artwork. Ano ba? Hindi ko sa'yo. Kaya ako kasi tinatanong eh. Wala kasi talaga akong Wow. pinpoint na isa. Hindi, Wala sa totoo talaga. lang. Hindi ko masabi na... ito Lahat yung in their own right, Ah. malapit sa mo. Oo, Okay. kami naisip. Meron akong isang artwork na ginawa Mm. that hindi ko pa siya nakikitang ibenta. Pero kasi ang art style ko Oh. is cubism and expressionism. Okay. Pero yon nagtry akong mag-surrealism. Mm, So okay. if you want to know more about it, you can search for it. Pero basically ito yung mga artworks na meron talagang meaning, representation. It's a dreamlike art type of art, no. Basically ang nilagay ko doon is ang ginawa kong inspiration is time, Mhm. health and relationship. Oh, So those are the three Tapos na ba yan? Tapos na siya nasa Okay. maybe I can share with you the link, no. But it portrays a representation, like for example, in the middle there's the eye Mhm. and then there's the Parang nakita ko yan. time, Pinost mo yun, oras, di ba? yes. May Parang- oras, tapos may kandila which represents health. Mm. And there's a chain which represents relationship. Kasi tingin ko I have to create something na ayan, tinitingnan niya, no, sa baba. Ayan. Nakita ko nga yun. Yeah. Okay. It's like Ang gandang ipatato yan. ito Tapos ganyan yung color. ginamitan ko siya Tangkol ng na. AI. Bagay sa akin yung dila. Ginamitan ko siya ng AI para mas ma-improve yung idea ko. So, whatever you see here is parang original artwork ko siya na enhance ng AI. Pero pinaint ko pa rin siya. Gamitin natin yan yung yan yung mo Why sa Spotify. Okay, Yung sige, sige. picture Yan. ng Kasi episode. ang ano niyan is parang yun nga yung oras, it's very precious sa atin. And yung health, which is kaya may mga dugo, Mm. yung kandila also represents health. And the relationship represents yung chain. No? Ang galing ng chain. So Oh, yun yung okay. ito yung artwork na siguro wala pang nagkakagusto kaya walang kumukuha. Pero para sa akin, yan yung isang artwork na iba talaga compared sa mga Yeah. ginawa ko. Maganda yun ipatato. Yes. Yeah. Tapos, and also, if I may plug din, we also have a course, yung Scribbling Dali. This is to support my one of my artist friend. Ang ginagawa naman niya is scribbling. So, you can actually learn from him. Yeah. Artist supports artist. So, basically, That's nice. yun yung idea. That's nice. Yeah. Last question Yes. from Sige. Peter Spill. Yes. Huli na talaga to. Sige If lang. you had to choose only one, would you rather create art with no AI but unlimited time, or use AI with unlimited creative possibilities? Parang mas gusto ko yung create one without AI but Unlimited time. yung time. Kasi sobrang yun ang challenge. Oras. Ako honestly, when I discovered my interest pagdating sa painting and arts, no, parang I saw myself doing it sa parang retirement, no. Parang yun na yung pinaka gusto kong gawin na kahit matanda na ako pwede kong gawin. Kasi for sure, yung capacity mo to use machines, computer, mawawala yan eh. Lalabo mata mo or hindi mo na kayang humarap sa computer. Pero yung skills mo, yung nasa sa'yo talaga, yun ang tingin kong gagawin ko kahit matanda na ako. Nice. Nice. Galing. Yes. Sana na-satisfy I ko sa like mga this Yes. episode. Yes, ako din. Hindi ko lang nakiliti si Papi Romel kasi gusto kong kumitin si Papi Romel eh. Gusto kong yun eh. Pero okay lang. Wag na, yung sunod na lang natin na guest. Next na lang yung Joke lang. yung Joke lang. next na guest na lang.
Ah, Uy, sobrang thank you Maraming na-invite niyo ako, kikilitiin doon. any Parting message? parting message Sa sa mga mga fellow artists. gustong maging artist. Tapos Yeah. ang daming gusto maging artist pero sabihin nila, wala akong talent Wala. eh. Okay. Walang talent or Wala akong walang talent. time. Hindi or ako ano. So any ano. It's true na pwede mong ma-realize yun or pwede mong isipin yung ganun, but sabi nga, di ba, malakas ang isipan natin. Mhm. Sobrang lakas. Sobrang lakas ng isipan natin. So it's really up to you if you desire to do it or not, no. But then again, ako naniniwala ako lahat tayo merong gifts, no? Yeah. And it's really up to us how are we going to explore these blessings, no. And once you makita mo yun, just put it out. Yeah. Just bring it out. Actually, what you can do is first try it and then showcase it. Ngayon, ang daming ways to showcase Yeah. kung ano yung kailangan mo. Pag merong naka-appreciate, and then continue. If wala namang naka-appreciate, it only means na you still have to develop your skills. Walang magaling kagad. Lahat yan na pag-aaralan, na pa-practice. Yun po. Alright. Yun, thank you so much. Thank you. Thank you for your time. Yes, thank Papi you so Romel. much. Thank you. Sa Thank you. uulitin. So, ulitin, no problem. Okay. So just to close off this episode, technology will continue to evolve. Tools will become faster, smarter, and more powerful. But behind every meaningful creation is still a human being, like us, with memories, emotions, experiences, and a story to tell. So siguro nga, AI is not the end of creativity. It's just a new canvas. Ang question na lang is, what can technology create? And how do we choose to create these things that the tool we have can do? Sometimes we spit facts. Sometimes we spill the story. Pero ngayong gabi, we went beyond the canvas and discovered that creativity is still deeply human. Alright. Thank you. Thank you po. Thank you for watching. Thank you. Paki-download lang. Yes. Paki-share. Abangan yung next episode. Yes. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.